susundin si Yahuwah. Nais ko'y lagi siyang makasama. Ang katwiran niya ay aking liwanag, upang ako'y Hindi
Yahuwah Abba, pakimasdan po ang iyong mga anak mula po sa aming puso, pinupuri, niluluwalhati ka namin. Sa pagsambang ito, ikaw pong aming inaasahan, nadadalaw at magpapalakas sa iyong mga anak. Marami po kaming pinagdadaanan sa buhay. Subalit ang aming natutunan sa bawat pagsubok, nandyan ka para umalalay at magpalakas sa amin. Sa ganitong pagsamba, nawa dinggin mo ang aming mga daing. Dinggin mo ang sigaw ng aming mga puso. Sinasamba ka namin, akay ng pag-ibig. Mahal na mahal ka naming Ama sa lahat ng iyong mga ginawa para sa amin. Bagamat di kami karapat-dapat, patuloy mo kaming ginagabayan. Pakipatawad, Ama, sa lahat ng aming kasalanan. Pakibasbasan ng iyong mga anak, lalo po kaming sumulong sa aming pananampalataya. Panginoong Yahushua, ikaw ang aming kailangan. Salamat ng marami sa iyo. Tinubos mo kami sa pamamagitan ng iyong dugo. Ngayon, nandito kaming mga abang lingkod, nakahandang magsakripisyo ng lahat ng bagay, alang-alang sa aming pag-ibig sa iyo at sa pananampalatayang kaloob sa amin. Ama, pakibasbasan ang gagawin naming pag-aaral, gawin pong gising ang aming diwa, pag-iisip, lahat po ng iyong kautusan masundan namin, lalo po kaming makapagpatuloy sa ginagawa naming pakikipagbaka ng aming pananampalataya. Pakibasbasan ng iyong mga anak sa iba't ibang dako ng mundo. Iligtas po kami sa lahat ng panganib, ipagkaloob pong pangangailangan pang araw-araw. At nandito po ang aming mga iniyabuloy sa iyo. Pakitanggap at basbasan, alang-alang po sa iyong kapurihan. Sumasampalataya kami, Ama, dininig mo ang aming panalangin sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Yahushua HaMashiach. Amen. Shabbat Shalom sa inyong lahat mga kapatid. Tayo po ay nagpapasalamat dahil po muli tayong nakapagtipon upang isagawa ang ating pagsamba patungkol po kay Yahuwah Abba at kay Yahushua HaMashiach. Bilang mga tao ng Diyos, tayo po ay kumikilala sa kahalagahan po ng pananampalataya. Dahil po sa pananampalataya, tayo po ay magkakamit ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Sumampalataya po tayo sa mabuting balita na si Yahushua na anak ng Diyos ay namatay para sa ating kasalanan at dahil po nabuhay siya mag-uli, tayo rin kahit tayo ay mamatay ay mabubuhay mag-uli at tatanggap ng buhay na walang hanggan. Ngayon tayo po ay mga anak ng Diyos, mga lingkod ng ating Panginoong Yahushua. Ano po ang inaasahan sa isang tunay na lingkod ng Diyos? Dito po tayo magsimula sa ating pag-aaral sa Hebreo 10:37 hanggang 38, sapagkat sa madaling panahon, siyang pumaparito ay darating at hindi magluluwat. Ngunit ang aking lingkod na matuwid
ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Ano po ang inaasahan sa mga naging lingkod ng ating Panginoong Yahushua dahil sa pananampalataya? Ayon po sa ating binasa, ang isang lingkod na matuwid, mabubuhay sa pananampalataya. Sa makatwid, hindi porke tayo ay nasa kaligtasan na o kaya tayo ay lingkod na o anak na ng Diyos, wala na po tayong gagawin. Ang inaasahan nga sa atin, dahil nga anak na tayo ng Diyos, tayo po ay mabubuhay sa pananampalataya. Ano po ang sama kapag hindi po tayo nabuhay sa pananampalataya? Ayon din sa ating binasa, yung umurong ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Siyempre, ang gusto natin, tayo po'y kalugdan ni Yahuwah, kalugdan ni Yahushua HaMashiach, sapagkat itong pinakadahilan kung bakit tayo sumampalataya. Gusto natin maluwalhati ang Ama at ang kanyang anak. Kaya tanungin po natin ang ating sarili, mula po nung tayo ay pumasok sa kaharian, kumusta na ang ating pananampalataya? Ito po ba'y sumusulong o ito ba'y umuurong? Kasi kapag tayo tumanggap ng pananampalataya, dapat maging sigurado yung ating direksyon. Dapat ito'y pasulong, hindi po paurong. Paano po natin malalaman kung ang ating pananampalataya ay sumusulong? Kasi ayon po sa iba, kapag sumusulong ang pananampalataya, ibig sabihin wala na siyang problema sa buhay. Dahil kung siya'y tunay na sumasampalataya, akin ang pananampalataya niya, lahat magagawa niya. Walang magiging imposible sa kanyang buhay. Ito yung tinatawag na prosperity gospel, na ito'y madalas po nating naririnig. Maraming nahihikayat doon. Kapag meron kong sapat na pananampalataya, lahat magagawa mo na. Sila ang mga tunay na bubuhay daw sa pananampalataya. Pero ayon po kay Apostol Pablo, sino ba ang tinutukoy niya na tunay na nabubuhay sa pananampalataya? Bakit ba ito sinabi ni Apostol Pablo? Dapat malaman natin yung konteksto. Kaya alamin natin yung konteksto, basahin muna natin yung nasa itaas, yung Hebrews 32 hanggang 34, alalahanin niyo ang nakaraang panahon. Noong una kayong naliwanagan, dumaan kayo sa matinding hirap, pero tiniis nyo ito at hindi kayo nadaig. Kung minsan, inaalipusta kayo at pinag-uusig sa harapan ng mga tao. At kung minsan na may dinadamayan nyo ang mga kapatid na dumaranas ng ganitong pagsubok. Dinadamayan nyo ang mga kapatid na nakabilanggo. At kahit inagawan kayo ng mga ari-arian, tiniis ninyo ito ng may kagalakan dahil alam ninyong meron kayong mas mabuting kayamanan na hindi mawawala kailanman. Ano po yung konteksto? Yung ating unang talatang binasa, bakit sinabi ni Apostol Pablo na ang hinahanap ng Diyos sa tunay na lingkod ay nabubuhay siya sa pananampalataya? Sapagkat nakita ni Apostol Pablo, yung mga lingkod ng Diyos, pagka Kristiyano ka, lalo na sa panahon noon, marami kang babakahin. Marami kang mga pag-uusig. Siguro hindi po alam ng mga tao ngayon na sa panahon ng unang Kristiyano, yung mga unang Kristiyano, hindi naman sila mayayaman, hindi naman ibig sabihin sila ay walang problema. Yung kabaligtaran nga yung totoo Kasi kapag ka-Kristiyano ka, sa panahon ng unang Kristiyano o panahon ng unang siglo, marami kang binabaka. Nandiyan yung pag-uusig ng Romano. Nandiyan din yung pag-uusig ng mga Hudyo. Sapagkat yung mga Hudyo, galit na galit sa mga Kristiyano. Nandiyan din yung pag-uusig mula sa mga pagano. Kaya sa kabi-kabila, marami po silang mga iba't ibang pagsubok. Ang iba, dinadala sa bilangguan, inuusig, kaya dumaan sa matinding hirap. Anong sabi ni Apostol Pablo? Alalahanin ninyo noon, nung bago pa kayo sa pananampalataya, bagong nakilala ninyo si Kristo, matibay ang pananampalataya. Kaya lang, alam natin, human nature, yung pananampalataya ng tao, kung minsan kapag hindi po ito inaalagaan, ano nangyayari? Humihina, di ba? Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, alalahanin ninyo kung gaano katibay ang pananampalataya ninyo noon. Bakit po
kailangan alalahanin yung pananampalataya at kung gaano katibay ito noon dito po sa 35 hanggang 36. Kaya huwag kayong mawalan ng pananalig sa Diyos dahil may malaking gantimpalang nakalaan para sa inyo. Kailangan ninyong magtiis para masunod nyo ang kalooban ng Diyos at matanggap nyo ang ipinangako niya. Bakit po sinabi ni Apostol Pablo na kailangan alalahanin yung mga ginawang pakikipagbaka nung sila'y bago pa sa pananampalataya? Sapagkat sa panahong kasalukuyan, nung sumusulat si Apostol Pablo, tumitindi yung mga problema ng buhay. Hindi po nawawala ng problema. Hindi ba kapag ka sumasampalataya, ibig sabihin wala ng problema? Ibig sabihin faith over circumstance? Hindi po yun ang kahulugan ng pananampalataya. Ang sabi nga ni Apostol Pablo, kailangan nyo ngayon lalong manalig. Bakit? Para masundan ninyo at masunod ninyo ang kalooban ng Diyos sapagkat yun ang paraan, yun ang pathway para matanggap natin ang kanyang pangako. Kaya nga ang kailangan sa isang tunay na sumasampalataya, magtiis para makasunod sa kalooban ng Diyos. Kaya kung tatanungin po namin kayo, mga kapatid, sumusulong ba ang ating pananampalataya? Paano ba masusukat ang pagsulong ng pananampalataya? Masusukat yan sa kakayahan sa pagtitiis kapag dumaraan sa mga pagsubok at kahirapan, nakasusunod pa rin sa utos ng Diyos. Ibig sabihin, yung pinakadahilan o pagkakilanlan ng sumasampalataya, yung pagsunod niya sa utos ng Diyos. Kaya kahit anong nangyayari, gaya po ng inawit natin kanina, di ba? Kahit anong mangyari, susunod pa rin tayo sa utos ng Diyos. Kaya ito yung sabi ni Apostol Pablo sa 37 hanggang 38. Ito yung pinakakonteksto. Kaya sabi niya, mabubuhay sa pananampalataya, yung umuurong ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Ibig sabihin, yung tunay na sumasampalataya, siya ang nakakagawa ng pagtitiis, kaya kahit humaharap sa problema, nakasusunod po rin sa utos ng Diyos. Sa makatwid, ang pamumuhay sa pananampalataya ay hindi po pagtupad ng ating kalooban dahil sa ating pananampalataya. Kasi akala ng iba, kapag meron kang sapat na pananampalataya, lahat magagawa mo na eh. Di ibig sabihin, it's all about you. Ibig sabihin yung pananampalataya para makuha mo yung kagustuhan mo. Mabuti po na meron tayong pananampalataya na gumaling sa sakit, halimbawa. O pananampalataya para makuha ang trabaho natin. Pero huwag natin kakalimutan. Ang pinakadahilan kung bakit kailangan ng pananampalataya, hindi po para masunod ang ating kalooban. Hindi po yun ang ibig sabihin ng pamumuhay sa pananampalataya. Anong ibig sabihin nun? Ang pamumuhay sa pananampalataya ay ang pagtupad ng kalooban ng Diyos kahit kailangan ng pagtitiis. Kasi merong mga pagkakataon, meron tayong hihingin sa Diyos, pero ang sasabihin niya, hindi ko ibibigay yan sa iyo, anak. Meron akong ibang panukala o plano para sa iyo. Paano kapag gano'n ang sinabi ng Diyos? Magrereklamo ba tayo? Anong kailangan natin? Yung pananampalataya. Kapag tayo nilagay ng Diyos sa isang daan na kailangan ng pagtitiis, amen. Gawin natin yon. Gaya ng sinabi ng Panginoong Yahushua, kung maaari ito ay alisin, pero mangyari nawa ang iyong kalooban. Sa makatwid yung pananampalataya, hindi po para masundan yung ating kalooban. Kundi, kahit yung kalooban ng Ama ay mahirap, magagawa pa rin natin sapagkat tayo ay sumasampalataya. Yun pong ibig sabihin ng pananampalataya at pamumuhay sa pananampalataya. Ito'y mahalaga sapagkat sa panahon natin ngayon, maraming problema. Di po ba? Halimbawa, mayroong mga mag-asawa, hindi nagkakasundo, siguro sasabihin ng isa, ano kayang gagawin ko? Alam kong gagawin ko. Kung ano yung magpapasaya sa akin, yun ang aking gagawin. Mali yun. Dapat anong tanong natin? Ano bang kalooban ng Diyos? Kung itong kalooban ng Diyos, kahit kailangan ko yung pagtitiis, gagawin ko yon. Nakita niyo po mga kapatid? Yung pamumuhay sa pananampalataya ay ang pagsunod sa kalooban ng Diyos sa lahat ng pagkakataon, kahit kailangan yung pagtitiis.
Kaya pagka tayo po ay sumusulong sa pananampalataya, ibig sabihin kahit dumadaming problema, nakasusunod pa rin tayo sa utos ng Diyos. Ano po ang babala ng Biblia tungkol po sa umuurong? Dito po sa Ebreo 10:39, ngunit tayo'y hindi kabilang sa mga umurong kaya't sila'y napapahamak, kundi kabilang sa mga may pananampalataya kaya't naliligtas. Tandaan natin, kailanman tayo ay hindi nakasusunod sa Diyos, meron pong nakalapat na parusa. Kaya yun pong tuloy-tuloy sa pagkakasala dahil meron silang kakulangan sa pananampalataya, sila po'y patungo doon po sa pagkapahamak. Ayaw natin mangyari sa atin yun. Gusto po natin ang Diyos at ang anak ng Diyos ay matuwa sa atin sapagkat tayo ay sumasampalataya, kaya tayo po ay naliligtas. Sino po ang mga halimbawa na yung kanilang pananampalataya sa halip na sumulong ay umurong pa? Pakinggan po natin ang isang pangyayari dito po sa Bilang 13:31 hanggang 33. Pero sinabi ng mga tao na sumama kay Caleb para mag-espiya, hindi natin makakaya ang pagsalakay sa kanila dahil mas malakas sila sa atin. At ipinalaganap nila sa mga Israelita ang masamang balita tungkol sa lupain na kanilang tiningnan. Ito ang kanilang sinabi, hindi maganda ang lupaing nakita namin doon. At hindi lang yan, malalaki ang mga taong nakita namin doon. Sobrang tangkad. May nakita pa nga kaming mga higante na mga anak ni anak, mga angkan ni anak. Parang mga tipaklong lang ang tingin namin sa aming mga sarili kung ikukumpara sa kanila. At ganyan din ang kanilang tingin sa amin. Binasa po natin ng isang pangyayari habang ang Israel ay naglalakbay patungo saan, mga kapatid? Sa Kanaan. Yung Kanaan, yun po yung tinatawag na promised land. Pagka lupaing pangako, anong ibig sabihin nun? Yung lupaing yun, talagang makukuha mo kung ito'y pangako ng Diyos. Kaya nga lupaing pangako, pangako ng Diyos na ibibigay niya sa kanyang bayan. Hindi po ito pangako ni Moises. Pangako po ito ni Yahuwah. Kung sumasampalataya ka na yung lugar na pupuntahan mo ay pangako ni Yahuwah, kahit sino pang nandun, anong ang pananalig mo? Makukuha mo yun. Hindi dahil magaling ka, hindi dahil makapangyarihan ka, kundi dahil pangako ni Yahuwah. Kaya nandito pong Israel, naglalakbay sila. Galing sila sa Ehipto. Paano po sila nakaalis sa Ehipto? Hindi ba sunod-sunod na mga milagro ang pinakita ni Yahuwah? Sana yung mga taga-Israelita, yun ang kanilang pinanghawakan Naalaala nila yung mga ginawang makapangyarihang gawa ni Yahuwah. Ngayon, nakaalis sila sa Ehipto. Papunta sila doon po sa lupaing pangako. Papasok na lang sila. Yun na lang kanilang gagawin. Nano po sila sa tinatawag na Kadesh Barnea. Bago po pumasok sa lupaing pangako, anong pinag-utos ni Yahuwah kay Moises? Magpadala ng 12 spies. Nung para po pagmasdan, yun pong lupaing pangako. Yun ang ginawa. Nakarating sa Israel yung resulta, merong 10 sa mga espiya, sila'y natakot. Bakit? Nakita nila yung mga taong nandun ang lalaki, parang mga higante. Kaya dahil sa kanilang takot, anong kanilang naging pasya? Balik na lang tayo sa Ehipto. Kaya yun ang pinamalita nila sa maraming mga tao. Itong mga taong to, nung natanggap nila itong masamang balita na pinagkalat ng 10 espiya, ano pong kanilang pasya? Pakinggan po natin. Sa 14:1 hanggang 4, ng gabing yon, humagulgol ang lahat ng mamamayan. Nagreklamo sila kina Moises at Aaron. Sinabi nila, mabuti pang namatay na lang tayo sa Ehipto o rito sa disyerto. Bakit pa ba tayo dadalhin ni Yahweh sa lupaing yun? Para lang ba mamatay tayo sa labanan at bihagi ng ating mga asawa at anak? Mabuti pa sigurong bumalik na lang tayo sa Ehipto. At nag-usap-usap sila, pumili tayo ng mga pinuno at bumalik sa
Ehipto. Ano po ang naging consequence, naging resulta? Dahil itong 10 mga espiya, ikinalat nila yung masamang balita na maraming mabagsik at mga malalaking mga higante doon po sa lupaing pangako, naduwag yung mga Israelita. Humagulgul nga sila, nagreklamo at nagpasya sila, bumalik na lang sa Ehipto. Ano pong tawag diyan, mga kapatid? Pag-urong, hindi po pag-sulong. Kasi kapag ka meron pong pagsubok sa ating buhay, dalawa po ang maaaring mangyari. Sa bawat pagsubok, sa bawat challenge sa ating buhay, sa bawat paghihirap sa ating buhay, dalawa lang ang maaaring maging resulta. Umurong tayo sa pananampalataya o sumulong tayo sa pananampalataya. Dito po sa Kadesh Barnea, ito po ay turning moment para sa kasaysayan ng bayang Israel. Mahahayag kung sila ay uurong o kung sila ay susulong. Anong nangyari? Anong kanilang pinagpasyahan? Umurong sa pananampalataya. Gusto nila bumalik sa Ehipto. Ano lang ibig sabihin nun? Agad nilang nakalimutan. Yung kakayahan, Nino, Yahweh, hindi po sila humawak. Doon po sa pananampalataya nila kay Yahweh, kitang-kita nila, walang hanggan ang kanyang kapangyarihan. Pero kung minsan ng tao, meron po kasi siyang bias yung recency bias sa tinatawag. Kung ano yung pinaka-recent, doon siya nakapako ang kanyang paningin. Nakalimutan niya yung ginawa ni Yahweh noong nakaraan. Kaya nga si Apostol Pablo, di ba, nagpayo siya, huwag mong kakalimutan yung pananampalataya mo noon. Balikan mo yon at sumulong ka sa pananampalataya sa panahon ng pagsubok. Itong mga taga-Israelita, yun din ang kailangan nilang gawin mabuti na lang doon po sa 12 o 12 spies, merong dalawa na sumampalataya. Sino po sila, mga kapatid? Pakinggan po natin dito po sa 6 hanggang 9, pinunit ni Josue na anak ni Nun at ni Caleb na anak ni Jefune ang kanilang mga damit sa kalungkutan. Ang dalawang ito ay kasama sa pag-espiya sa lupain. Sinabi nila sa mga mamamayan ng Israel, napakabuti ng lupaing aming pinuntahan. Kung nalulugod si Yahweh sa atin, gagabayan niya tayo papunta sa lupaing yun, ang maganda at masaganang lupain, at ibibigay niya ito sa atin. Huwag lang kayong magre-rebelde kay Yahweh at huwag kayong matatakot sa mga tao roon dahil matatalo natin sila. Walang tutulong sa kanila, pero si Yahweh ang tutulong sa atin, kaya huwag kayong matakot sa kanila. Nakita po ninyo yung pagkakaiba sa pananampalataya? Kung ikukumpara yung 10 espiya at yung buong Israel sa pananampalataya ni Josue at ni Caleb, ibang-iba Si Josue at si Caleb, nakita nila yung lupaing pangako, di ba? Nakita rin nung 10. Pero itong si Josue at si Caleb, ano yung nakita nila na hindi nakita nung 10? Nakita po ni Josue at ni Caleb yung kapangyarihan ni Yahweh. Kasi itong 10 espiya, nakita nila yung mga higante at yun lang ang kanilang naalala. Si Josue at si Caleb, naalala nila, sige, merong higante. Pero higante lang naman yan Baliwala sila kanino? Kay Yahweh. Kaya, bagamat nakita yung problema, opo, merong kakailanganin yung pakikipagbaka, kakailanganin yung paglaban, hindi sila natakot. Sa halip, ang sinabi nila, kayang-kaya natin ito. Kung malulugod si Yahweh sa atin, ibibigay niya ang lupaing ito. Sa makatwid, si Josue at si Caleb ay sumusulong sa pananampalataya. Mga kapatid, paano tayo ngayon? Maaring hindi po tayo haharap sa mga higante, pero meron din tayong mga problema, mga suliranin. Anong dapat makita sa atin, mga kapatid? Dapat humawak tayo sa pangako nino. Kaya huwa, meron po bang pangako sa atin na ating inaasahan? Pakinggan po natin, balikan natin yung Hebreo 10:37, binasa po natin kanina, sapagkat sa madaling panahon siyang pumaparito ay darating at hindi magluluwat. Tayo po'y sumasampalataya. Malapit na ang pagparito muli nino. Niyaho siya. Malapit na yun. Kaya kung tayo man ay merong tinitiis, konti na lang yung ating pagtitiis. Malapit na.
yung pagtupad ni Yahuwah tungkol sa kanyang pangako na tayo kukunin para bigyan ng buhay na walang hanggan. Kaya ano ang hindi dapat makita sa atin? Hindi dapat tayo umuurong. Diba? Kapagkat yung umuurong, hindi kalulugdan ang kanilang kaluluwa, yung umuurong ay bumabalik sa pagkapahamak. Anong hinihingi sa atin ngayon, mga kapatid? Sapagkat patong-patong ang mga problema, yung mga earthquakes, yung mga tsunami, yung mga digmaan, yung mga iba't ibang mga sakit, yung kahirapan ng buhay, patong-patong na ang mga problema ng tao. Kaya ano ang dapat makita sa atin? Yun nga po, mabuhay tayo sa pananampalataya. Huwag sana natin ipako yung ating paningin doon po sa problema. Hindi namin sinasabi na baliwalain ang problema. Dapat harapin natin ang problema. Pero habang hinaharap natin yung problema, nakatingin tayo sa itaas. Yun ang ibig sabihin ng mabuhay sa pananampalataya. Kaya para tayo sumulong sa pananampalataya, dapat nabubuhay tayo sa pananampalataya. Anong ibig sabihin nun? Paano po tayo mabubuhay sa pananampalataya? Para nga sumulong ang ating pananampalataya. Sapagkat kung aming itatanong, mga kapatid, gaano katagal na ba tayo naglilingkod? Gaano katagal na ba tayo sumasamba? Kumusta na ang ating pananampalataya? Sumusulong ba tayo? Paano ba sumulong ang pananampalataya? Pakinggan po natin ang Ebreo 11, ang talatay 1. Ano po ba yung kahulugan o definition ng pananampalataya? Ebreo 11:1, ang pananampalataya ay katiyakan na matatanggap natin ang mga bagay na inaasahan natin. At ito ay pagiging sigurado sa mga bagay na hindi natin nakikita. Mga kapatid, itong definisyon ng pananampalataya. Para tayo sumulong sa pananampalataya, kinakailangan alam natin kung anong ibig sabihin ng pananampalataya. Ano ba yung pananampalataya? Ang sabi po rito, katiyakan, yung pagiging sigurado. Sigurado saan? Na matatanggap yung inaasahan. Pero itong tanong, yung inaasahan na dapat nating sampalatayanan, saan ang gagaling yun? Hindi nang gagaling sa atin. Nanggagaling po yung kanino? Sa Diyos. Kung sinabi ng Diyos, pwede nating panghawakan. Kung galing lang sa atin, hindi po yung pwedeng panghawakan. Kaya hindi ibig sabihin, kapag kasapat ang pananampalataya mo, makakalakad ka sa tubig. Diba? Sino ba yung naglakad sa tubig? Diba si Simon Pedro? Alam mo ba kung bakit nakapaglakad siya sa tubig? Sapagkat si Yahushua sinabi niya, pumunta ka dito. Yung bubay utos? Opo. Utos kanino? Kay Pedro, hindi po sa iyo. Kung hindi ka inutusan, tapos sumampalataya ka, makakalakad ka sa tubig, malaking problema yon. Hindi naman yun dapat asahan eh. Bakit? Hindi po yung pinag-utos. Kung ano yung pinag-utos, kung anong kalooban ng Diyos, yun ang dapat nating panghawakan. Kaya para sa ating pamumuhay sa pananampalataya, napakahalaga. Nagbabasa tayo ng Biblia. Hindi po pwedeng sumulong ang ating pananampalataya kung hindi natin pinag-aaralan ano bang kalooban ng Ama, sapagkat yun ang boundary eh. Hindi pwedeng lumabag tayo sa kalooban ng Diyos. Opo, sinabi ni Yahushua, kung meron kang pananampalataya, yung mga bundok, pwede mong ipaglipat. Opo, totoo yun. Pero dapat nakabatay sa kalooban ng Diyos. Paano kung sinabi mo yung Mount Pinatubo ay lumipat sa Africa? Papayag kaya ang Diyos? Di ba? Nakabatay sa kalooban ng Diyos. Kaya kung gusto natin sumulong sa pananampalataya, dapat alamin natin ano bang kalooban ng Diyos. Ano bang utos ng Diyos? Ano bang nakasulat sa Biblia? Ayon sa Biblia, ayon sa nakasulat. Ano po ba ang dapat nating gawin para sumulong ang ating pananampalataya? Para sa kabila ng mga pagsubok ng buhay, tayo po ay susulong sa pananampalataya. Pakinggan po natin, binasa natin ang 1, basahin po natin ang 6. At kung walang pananampalataya, ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos. At siya ang tagapagbigay ganti
sa mga sa Kanya'y nagsisi. Anak, mga kapatid, ano po ang dapat nating gawin para tayo ay sumulong sa pananampalataya? Dapat ay ang ginagawa natin, hinahanap natin sino po? Si Yahweh. Ayon sa ating binasa, hindi po nakalulugod sa Diyos ang isang taong walang pananampalataya. Ibig sabihin, para malugod ang Diyos sa atin, kailangan meron tayong pananampalataya. Ang problema, ang iba, ginagamit yung salitang pananampalataya para makuha kung anong gusto. Di ba? Pero hindi po yun ang pinaka-esensya ng pananampalataya. Ano ba ang pananampalataya na nakalulugod sa Ama? Yung pananampalataya na dahil sa kanyang pananampalataya, naniniwala siya na may Diyos at hinahanap niya ang Diyos. Kasi kapag hinanap natin ang Diyos at naranasan natin ang Diyos, yun ang ibig sabihin ng nabubuhay sa pananampalataya. Sapagkat hindi naman natin nakikita ang Diyos eh. Pero kapag hinanap natin siya at masigasig tayo sa paghanap sa Kanya at nahanap natin siya, titibay ang pananampalataya natin. Akala kasi ng iba kapag gumaling sa karamdaman o kaya nakakuha ng magandang trabaho o kaya nakakuha ng magandang bahay o kaya ng kotse, prosperity. Walang masama doon mga kapatid. Walang masama doon. Pero pagtanggap ng mga bagay na yun, yun po ba ang kahulugan ng pamumuhay sa pananampalataya? Yun ba ang kahulugan ng tao na lalong sumusulong sa pananampalataya? Hindi eh. Kasi nagbabala nga ang Diyos eh. Mayroong mga tao dahil nga nagkaroon sila ng kayamanan, ano nangyari sa kanilang pananampalataya? Hindi ba lalong umurong? Proven fact na po yung mga kapatid na yung mga material na bagay, hindi po yun ang nakapagbibigay ng kalakasan sa pananampalataya ng tao. Ano po yun? Ano yung nagbibigay sa atin ng kalakasan sa pananampalataya natin? Pag natagpuan natin si Yahweh. Pag hinanap natin si Yahweh at naramdaman natin siya, maaari sa pagsamba, hinanap natin siya, naramdaman natin, titibay ang ating pananampalataya. Maaari sa ating sariling panalangin, hinanap natin siya, titibay ang ating pananampalataya. Sa panahon ng pagsubok, hinanap natin ang Diyos, natagpuan natin si Yahweh, lalakas ang ating pananampalataya. Yan ang ibig sabihin, namumuhay tayo sa pananampalataya sapagkat sa presensya ni Yahweh, tumitibay at lumalakas ang ating pananalig sa Kanya. Kaya hanapin natin siya, mga kapatid. Hanapin natin siya. Paano ba natin dapat hanapin si Yahweh? Pakinggan po natin ang nakasulat po sa Salmo 63:1. O Diyos, kayo ang aking Diyos. Hinahanap ko kayo. Nananabik ako sa inyo ng buong puso't kaluluwa na tulad ng lupang tigang sa ulan. Sa aking paghiga, kayo ang naaalaala ko. Sa buong magdamag kayo ang naiisip ko dahil kayo ang tumutulong sa akin. Aawit ako habang ako'y nasa inyong pangangalaga. Lumapit ako sa inyo at inalalayan niyo ako ng inyong kanang kamay upang hindi ako mapahama. Paano natin dapat hanapin si Yahweh? Ayon sa ating binasa, hanapin natin ng meron pong pananabik, taglay ang buong puso at kaluluwa. Hindi po ritual lamang. Hanapin natin gaya po ng isang tao na naghahanap ng tubig kapag kayong lupa ay tigang sa ulan. Dapat hinahanap natin ng buong buo. Kumbaga, hahanapin natin sa isang paraan na hindi tayo titigil hanggat hindi natin matatagpuan. Iyan ang kahulugan ng pananampalatayang naghahanap kay Yahweh. Paano natin hahanapin si Yahweh ng buong-buong puso? Ayon sa ating binasa, ang lingkod ng Diyos palaging inaalaala si Yahweh, palaging iniisip si Yahweh. Mga kapatid, kailan ba natin iniisip ang Diyos? Sa panahon ng ba ng problema? Sa panahon ng ba ng pagsamba? Kailan ba natin siya iniisip? Kasi palagi tayong iniisip ng Diyos. Kailan ba natin siya hinahanap?
Kasi palagi tayong hinahanap ng Diyos. Ang Diyos nagpapahanap at ang pinaka-kayamanan ng pananampalataya ay kapag nahanap natin siya, mahanap man ng tao, ang palasyo, o kaya mga salapi, o kaya mga treasures, baliwala yun kung ikukumpara kapag nahanap mo ang Diyos. Mga kapatid, hinahanap ba natin siya? Sapagkat kung hinanap natin ang Diyos at lumapit tayo sa Kanya, ayon po sa ating binasa, tayo aalalayan niya at tayo po'y tutulungan niya para hindi tayo mapahamak. Kaya hanapin natin siya. Paano pa natin hahanapin si Yahuwah? Ng buong puso't kaluluwa natin. Pakinggan po natin ang huling mga talata na ating pag-aaralan sa awit 27:4. Kay Yahuwah ay isang bagay lang ang aking hinihiling. Iisa lamang talaga ang aking hangarin, ang tumira sa templo niya habang buhay, upang kagandahan ni Yahweh ay aking mapagmasdan at dooy humingi sa kanya ng patnubay. Pakinggan mo ako, Yahweh, sa aking panawagan. Sagutin mo ako at iyong kahabagan. Nang sabihin mo, Yahweh, lumapit ka sa akin. Sagot ko'y, nariyan na ako at kita'y sasambahin. Kay Yahweh tayo magtiwala, manalig sa Kanya at huwag manghinawa. Kay Yahweh tayo magtiwala. Paano pa natin dapat hanapin si Yahweh? Ayon po kay David, yung isang hinihiling niya sa buhay. Ibig sabihin yung pinakagusto niya, prioridad niya sa kanyang buhay. Ang sabi po niya, ang gusto niya ay makatira dun sa templo habang buhay upang kagandahan ni Yahweh ay kanyang mapagmasdan. Ibig sabihin, ang pinakahahanga ni David ay tumira o mabuhay sa presensya ng Diyos. Yung templo ng Diyos ay tumutukoy po sa kanyang presensya. Hindi sa lahat ng pagkakataon nadadama natin yung kanyang presensya. Ang Diyos palaging nandyan, hindi natin nakikita. May pagkakataon hindi natin siya nararamdaman pero nandyan siya. Umaalalay, tumutulong sa atin, di po ba? Pero napakasarap ng pakiramdam pagka naramdaman mo siya. Pagka alam na alam mo, nandyan lang siya. Na parang katabi mo, minsan meron kang ng goosebumps, di ba? Sapagkat alam mo, merong presensya. Ito si Yahweh, katabi mo, hinahawakan ka. Iyon ang naranasan ni David. Marami po siyang mga karanasan. Naranasan niya na siya ay hinahabol para patayin. Naranasan niya nakaupo sa trono. Naranasan niya paano maging mayaman sa salapi. Sa kapangyarihan na kaloob din sa kanya. Pero sa lahat ng kanyang mga naranasan, ang iisa lamang ang kanyang pinakagusto. Yung mabuhay siya sa templo noong maramdaman niya ang pagsasama ni Yahweh. Kaya anong kanyang hinihintay palagi? Hinihintay niya habang nandun po siya sa pagsamba. Hinihintay niya magsalita si Yahweh sa kanyang puso. Hinihintay niya yung pananalita na sasabihin ni Yahweh, lumapit ka sa akin. Mga kapatid, maaari habang kayo po'y nananalangin, mag-isa lang kayo, tayo at ang iyong Diyos. Meron kang mararamdaman. Merong parang pumapasok sa puso at sa isip na nagsasabi, lumapit ka anak. Tinig ni Yahweh, tinig ni Yahushua. Ibig sabihin, nagpaparamdam si Yahweh. Kung tayo po'y hindi titigil sa paghanap sa Kanya, kung tayo sasampalatayan, nandyan siya. Mararanasan niyo po yung mga kapatid. At pag naranasan niyo yun, agad sabihin niyo po sa Kanya, nariyan na ako at ikaw ay aking sasambahin. At doon ka lang, namnamin ang kanyang pagyakap. Magtiwala sa Kanya. At ang kagandahan niya, ating pagmasdan, hingin natin ang kanyang patnubay. Pakikinggan tayo ni Yahweh. Kapag nararanasan natin yun palagi, titibay
susulong ang ating pananampalataya sapagkat kapag tayo nabubuhay sa presensya ni Yahweh, nabubuhay tayo sa pananampalataya. Tayo po'y tumayo at tayo po'y mananalangin. Manaming Diyos, Yahweh Abba, nandito ang iyong mga anak. Nagpapasalamat ng marami sa iyong patnubay, sa iyong gabay. Mahal na mahal mo ang iyong mga anak. Mahal na mahal mo ang aming sambahayan. Ikaw ang nagpoprotekta sa amin. Ikaw ang kumikilos kahit hindi ka namin nakikita ng aming mga mata. Salamat ng marami sa iyo. Tinuturuan mo kami paano po mabuhay sa pananampalataya. Alam naman namin marami kaming kakulangan, kapintasan, kung minsan nadadaig kami ng takot, nadadaig kami ng mga pangyayari sa mundo. Pasensya na, Ama. Turuan mo na lang kami. Ang hangad namin, pinakagusto namin, pagka ikaw ang aming nadadama, nasa paligid namin na kami niyayakap mo. Dahil dito lumalakas at tumitibay kami. Ama, maawa ka. Dalawin mo ang iyong mga anak. Patibahin mo ang aming pananampalataya. Lalo po kaming sumulong sa ito. Panginoong Yahushua, salamat ng marami. Ang ilan sa iyong mga lingkod, meron pong mga iba't ibang kahirapan ng buhay, iba't ibang sakit, iba't ibang karamdaman, iba't ibang suliranin. Panginoong Yahushua, gusto namin sumulong sa pananampalataya. Turuan po kami magtiis para makasunod kami sa kalooban ng Diyos. Ano man ang aming maranasan. Pakisamahan po kami, Panginoon. Walang imposible kapag ikaw ang aming kapiling. Dagdagan po kami ng pananalig. Makapagpatuloy po kami hanggang wakas. Ama, sumasampalataya kami. Dininig mo po ang aming panalangin. Sa pangalan po ng aming tagapagligtas, si Yahushua HaMashiach. Amen. Hindi mo iasyaran si Yahuwah ang malalim, si Yahuwah lamang. Buong puso kaluluwa at lakas mo siyang mamahalin. Ang walang maliw na pag-ibig at masaganang awa ni Yahweh Abba, ang biyaya at kapangyarihan ni Yahushua HaMashiach, at ang laging paggabay ng banal na Espiritu, sumating lahat ngayon at magpakilanman. Amen. Mga kapatid, konting paalala lang po, yung ating pong Children's Ministry class na magkakaroon po ng live class November 7, 8:30 p.m. Pacific Standard Time, tsaka Sabado, November 8, 11:30 a.m. Pacific Standard Time. Sana lahat po ng mga magulang ay nasusubaybayan ng kanilang mga anak at nakasusunod doon po sa ating palatuntunan o po sa Children's Ministry doon po sa ating Facebook page. At also, yung atin pong 5th anniversary of the Assembly, meron po tayong tanging pagsamba. Ito po ay gagawin sa Southern California, December 13, 2025. Sa lahat po ng gustong maka-attend o makapunta, sabihin po sa amin para po maibigay po namin yung address ng venue. Ito po ay bagong venue. Kaya kung gusto niyo po malaman kung saan po ito, dapat let us know in private so we can give you the exact address. Southern California po ito, December 13, 3 p.m. Pacific Standard Time. Natatapos na po ang ating pagsamba ni Yahuwah Abba and Yahushua HaMashiach. Bless all of us. Sa ating pakikilaban, tayo'y manindigan. Tayo'y hinirang ng Diyos, o kaya huwag matakot. Nasa
Patuloy sa pagsikinig, atin ang